Good evening, everyone. Our devotions is from the book of John, chapter 1, verse 1 to 3. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. Without Him was not anything made that was made. Sa Tagalog po, sinasabi dito, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So mga talatang ito ay ang pinakaunang talata, in the beginning. At ito yung makikita na simula pa ng simula, nandun na si Jesus Christ mula nang malikha ang mga bagay. At kasama siya ng Diyos. At lahat ng mga bagay ay ginawa ng Diyos. Kaya ganyan kadakila ang ating Panginoon Jesucristo. Na yung first Christmas, naging tao ang salita. The Word became flesh. Jesus Christ became flesh. Na naging God, tao, ang Diyos. So, Jesus, nakita niya yung Christmas na ang Panginoon, yung unang Christmas na naging yung pagka-Diyos niya na nandyan siya sa lahat ng dako at ang kaluwalhatian niya ay binalot nun yung katauhan niya na lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo nung bago siya magkatawang tao at sa pamamagitan ng kanyang ng Panginoong Jesucristo ay nagawa ang lahat ng bagay. Kasi kung wala siya, hindi nagawa ang lahat ng bagay ng universe. Kaya yung lahat ng meron tayo, yung ini-enjoy natin, nakikita natin, at yung mga bagay na meron tayo, ay likha yan ng Diyos. Kasi, ang mga kagandahan na nararanasan natin, yun ang likha ng Panginoon. Lahat ng yon nalikha ng Panginoong Jesucristo at hindi yung malilikha kundi dahil sa Kanya. Kaya lahat ay mystery. Kasi napakalawak ng mundo. Yung planeta natin, isang tuldok lang yan sa buong universe. Ang galaxy natin, parang isang tuldok lang yan sa kalawakan ng universe. At ang lahat ng yon ay ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya ganoon kadakila ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi lahat ng mga anumang meron dito sa ating mundo, walang bagay na nararanasan natin na meron tayo kundi dahil sa likha ng ating Panginoon. So, yung lahat ng mga meron tayo ay utang natin sa ating Panginoon. Sa Kanya nang galing lahat. Yung Jesus is the first Christmas. Naging servant siya at tagapaglingkod sa atin. Kasi ganun siya kadakila. Dahil siya yung gumawa, nag-create ng lahat. Ng lahat-lahat.
At walang malilikha kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Walang kahit na anong bagay na hindi malilikha, hindi dahil sa Kanya. Kaya, siya yung Panginoon na parito, kundi paglingkuran, kundi siya ay naglingkod sa atin sa pinakamahirap na klaseng paglilingkod by dying on the cross. Kasi walang katulad niya na mamamatay sa krus para lang tubusin ang mga kasalanan natin para sa bawat isa. At yun yung essence ng Christmas, na so, yung pagmamahal niya sa atin sobra, na lahat ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos ay binigay niya sa atin ng buong buo ng pagmamahal niya. Kaya yung pagmamahal niya, pinatunayan niya ang pag-ibig niya nung nagkatawang tao siya, nung pinakita niya ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. So, naging tao ang salita na naging kasama natin. Dahil ang Panginoon, siya yung God na sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng connection, relationship na yung walang makakahigit ng pagmamahal niya sa atin. Isipin niyo ang Panginoong Hesukristo, sinet aside niya yung pagka-Diyos niya, na siya lang yung pinaglilingkuran ng lahat ng anghel. At dahil doon, nagpakababa siya. Sinet aside niya yung nung pinanganak ang Panginoong Hesukristo, nabuhay siya, na nasa Israel siya, ay yung pagka-Diyos niya nasa lahat ng tao. Binalot ng katauhan ng Panginoong Hesukristo yung pagka-Diyos niya, na nalimitahan yung kanyang sarili at naging fully dependent siya sa Diyos Ama, sa banal na Espiritu. Kaya yung totoong naging tao siya, fully human. Yung alam niya lahat ng bagay, pero naging tao siya, naranasan niya kung paano maging tao. Kaya naramdaman niya kung anong pakiramdam bilang tao, at marami siyang isinakripisyo para sa atin. Naging servant natin siya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay niya. Kasi pinaglingkuran niya tayo sa pinakamatinding kaparaanan. So, kailangan sa atin ba bilang tao, maibabalik ba natin yon, yung paglilingkod niya sa atin nung naging servant siya? Sa pamamagitan ng pagbabalik natin ng paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Yung mag-involve tayo sa pamamagitan ng gawain ng church. At makukumit ba natin yung sarili natin para ibigay natin yung sarili natin para sa paglilingkod, para sa gawain na to the point na yung commitment to Jesus Christ sa atin ay becoming flesh, na naging tao siya at tagapaglingkod at naipako sa krus, at ganun siya kaseryoso sa atin. Tayo ba magagawa natin yun para